Let's open our Bibles in Matthew chapter 7, 24 to 27 po. Kaya nga, ang sino mang dumirinig sa mga pananalita kong ito at isinasagawa ang mga ito, ay maihahanlin tulad ko sa isang lalaking matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan at bumaha, umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi ito bumagsak. Ito ay sapagkat itinayo niya iyon sa ibabaw ng bato. Ang bawat isa na dumirinig ng mga pananalita kong ito at hindi isinasagawa ay maihahalin tulad ko sa isang lalaking mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Bumuhos ang ulan at bumaha, umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon, bumagsak ito at lubusang nawasak. Tayo pong muli ay manalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Patuloy po naming ipinapasakop sa iyo ang nalalabing oras na ito, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Patuloy po akong nagpapasakop sa iyo bilang aking Diyos, ang nagbibigay ng lahat ng karunungan, ng kalakasan at ng kapahayagan. Panginoon, patuloy po naming sinasabi sa aming mga sarili na wala po kami, O Diyos. Ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay galing sa iyo. Ikaw ang simula ng lahat, Panginoon. Kaya nga po sa umagang ito, O Diyos, dalangin namin na ikaw, O Diyos, ang magpahayag sa aming kalagitnaan. Ako po ay iyong lingkod lamang at ang aking bibig lamang ay maggagamit. Ngunit dalangin po namin na patuloy na umagos ang salita ng buhay, O Diyos, sa aming kalagitnaan dahil kailangan ka namin, Panginoon. We need you, Lord, and we need to hear from you. Wala na pong iba, O Diyos. And we pray, Lord, I pray that none of me, Lord, wala pong manggagaling sa aking laman, anuman sa aking mga nalalaman, Panginoon, sa mga bagay na aking natutunan, kundi ikaw, O Diyos, ikaw. Salamat po, Panginoon. Ino-offer po namin sa iyo ang pagpapahayag ng iyong salita. Kumilas po kayong malaya sa aming kalagitnaan sa umagang ito. We invite you to come, Lord. To come, Lord God, and be with us this morning. We bless you, Lord, and we thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Nung pong nakaraang linggo, di ba po nagkaroon ng isang, yung schedule po, no, na nakikiusap po sana yung aking mahal na pastora, na ako po ay umantabay, standby. Pero alam niyo po, sabi niya nga, nothing happened by chance. God prepared this message. And actually po, if you were listening last week, and even the songs, they were introduction. And now, the climax, yung pong mga songs. And even with songs, kahit sa mga kanta, God delivers His message. Ano po, yung nakakalakip-lakip, ang lahat ng bagay na galing sa puso ng Panginoon. And I thank God, kasi po ang preparasyon na ito ay mahirap po, no? Hindi po madali ang mag-prepare, ang makinig at umupo at patahimikin ang iyong utak sa lahat ng mga ingay, lahat ng mga bagay na alam mo, lahat ng bagay na natutunan mo, because you really have to listen. Amen? Tayo po, alam po natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang iba po sa atin ay napapatunganga, nagugulat, ang iba ay natatakot. We are afraid of what we see in television, of what we witness. Ano po, hindi lang po yan sa Manila, hindi lang po yan sa Rizal, kundi po halos sa buong kapaligiran ng Pilipinas ay nangyari ang lahat ng pagbabaha, ang lahat ng sakunang ito na hindi po inaasahan na
na ganun katindi ang bagyong darating. No, minsan po sinasabi nila malakas at pagkatapos may paghahanda at walang mangyayari. Minsan naman sasabihin ay tahimik lang at bigla namang dumating ang isang malakas na bagyo at sinalanta ang buong Pilipinas. Hindi pa man natapos si Ondoy, dumating naman si Pepeng. Masyado na pong may excite kayong Pilipinas. Po. Hindi po natin, sabi nga po natin, sabi po ng isa sa mga kasama ko sa trabaho, masasabi po natin na parang pinagpala pa rin po tayo na naririto dahil lahat po ng bagyong ay bahang yan ay nakapaligid sa atin. At na-spare po yung ating lugar. Although po sa Mount of Olives na sinasabi ni Pastor Ariel ay may baha, pero hindi po ganun katindi. Nakatulad po ng mga nangyari sa ating mga kapwa na nawalan ng tahanan, lahat ng pinundar ay naputikan, at yung pinakamasakit ay yung may nawalan ng mahal sa buhay. No? At sabi po ni Pastor nung nangaral siya, sabi niya, ano kaya ang mararamdaman mo kung ikaw ang naroroon? Sa atin, siguro bumaha hanggang tuhod, may nabasa sa mga damit, may nasirang mga ilang bagay. Pero yung mas matindi doon, ano po yung magiging reaksyon ng puso mo? Ano ba yung magiging pagbagabag? Yung the trouble that it will cause your heart. Ano po yung mararamdaman mo when flood comes at nakikita mo ang iyong mga anak, hindi mo alam paano mo sasagipin, hindi mo alam kung saan mo hahanapin, saan mo ilalagay, saan ka hihingi ng tulong. Pero sa umaga pong ito, ang sabi ng Panginoon, although that is a literal flood, and Jesus was speaking of a flood that will come. Ano po ang bagay na ginagawa natin ngayon bilang isang paghahanda sa isang klaseng ganito na sakuna? But God is asking us more than that physical preparation. Sa atin po, maaaring may mga iba't ibang reaksyon. We have different reactions. They might have different reactions. Ang iba po ay umiiyak, tumatangis. Ang iba naman ay maririnig mo na, ganyan talaga. Wala naman ako magagawa eh. Tanggapin lang natin. I just accept it. God permitted it, so I have to accept. Ano po? Maaari pong yung mga reaksyon natin ay ganun din. Pero yung pong bagay na darating, minsan po yung pag-asa, ang hope na iniisip natin, pag-asa, pag sinabi niyang darating ang malakas na ulan, tapos nagpe-prepare ang mga tao, walang klase, tapos maya-maya, umaaraw. Di po ba? Minsan sasabihin niya, mahina lang ang ulan, pero napakalakas ng ulan na darating. Pumapalya po sila, Or, siguro po, syempre, nature yan, di naman nila alam na kontrolin. Malay po ba niyang lalakas siya bigla. Pero there's this one person who warned us, who did not fail to warn us. It was Jesus. Sinabi niya po sa atin ang mga bagay na ito na mangyayari sa ating mga buhay. Di ba po, sabi niya, there will be floods, there will be earthquakes, there will be wars. Hindi po siya pumalya at yun po ay nangyayari. Pero ano po bang klaseng preparasyon ang ginagawa natin? Maaari pong iniisip natin, ay, siguro kailangan magpatayo na ako ng bahay, palalagyan ko na ng 3rd floor, ng 4th floor, ng 5th floor yung bahay ko. Sabi ko po sa husband ko, I think, sabi ko, it's not practical to buy a car nowadays. I have to buy a submarine. Kasi ganun yung nangyayari. Di po ba, sabi ko, kailangan, o kaya amphibian. Yung pwede siya sa land, pwede rin siya sa baha. But that is a physical preparation. Yung iba naman, nagpa-panic buying, they have to buy food, they have to store food in their houses, kasi pwedeng magkaroon ng kakulangan sa pagkain.
Pero yung pong bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin, yes, there will be physical calamities. Yes, there will be natural calamities. But there will be spiritual calamities. Sino po yung binabaha dito na spiritual? Nakakaranas po ba kayo ng pagbabaha? Na halos nandito na, dito ka na. Minsan imagine ko, mate ako. Kasi I do not know how to swim. And naisip ko pa lang yung tubig na mga lunggong ko, sabi ko, mate na ako agad. Kasi lamigin po ako eh. I fear coldness. I can't tolerate coldness. Ano po? Pero sabi ko, Panginoon, nasabi po ng Panginoon sa atin, people are preparing physically. But are they preparing spiritually for the coming flood? The Lord is asking us to prepare spiritually for the coming flood. Because our lives are being flooded with so many things. Sabi po ng Panginoon, ihanda ang tahanan sa bahang darating by building our homes upon the rock. And that is God. Last Sunday, di ba po, ang inihayag ng Panginoon, and now I understand, it's the introduction. Inihayag ng Panginoon, who is God? He's the most powerful God, an omnipotent God, an omniscient God. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya kung ano ang mangyayari. And He can sustain us. Siya ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Meron po ba tayong dapat ikatakot? Ang sabi po ng Samo, who is like God? Sino ba ang maitutulad sa Diyos? Wala. Wala po, hindi ba? Siya lamang ang tanging Diyos na nakakaalam ng lahat. Siya lang ang tanging Diyos na kayang ibigay ang ating mga pangangailangan. Siya lang ang tanging Diyos na kahit yung pinakamapait na nararamdaman ng pusong ito ay kaya niyang maibsan. Kaya niyang pagalingin. We can't depend on man and even medicine. Dahil po ang medicine, it's a chemical. And whether you like it or not, may side effect pa rin yan. Di po ba? Only God. Only God. Ano po ba yung paghahanda na ginagawa natin sa ngayon para sa ating tahanan, para sa ating mga anak? Are we building our homes upon the rock? Sabi po ng Panginoon, we have to prepare our hearts for the coming flood. We will be facing times na mas mahirap kaysa noon. At ngayon po may mga nakakaranas na ngayon na binabaha, nalulunod na siguro. Meron po ba kayong nararanasan? Mayroon. May suliranin po ba ang inyong mga buhay? Mayroon. May kapighatian po ba tayong nararanasan? Mayroon. Pwede po doon nating pigilan ang mga bagay na ito sa kanyang pagdating, sa kanyang pananalanta sa ating buhay? Pwede po ba? Pwede po ba nating itago ang ating sarili at magtago sa closet at sabihin natin na, I can be spared. Magtatago lang ako sa church. Magtatago lang ako sa bahay. Hindi ako magkakaroon ng problema. Hindi po eh. So what should we do? Ano po ba dapat ang ating gawin? Ang ihanda ang ating sarili sa pagbahang ito. One flood na sasalanta sa mga anak ng Diyos at sumasalanta na ngayon. It's the flood of unbelief. We know, but we do not believe. Meron pong pagkakaiba yon. Yung alam mo, pero hindi ka naniniwala.
Alam mo na kaya ng Diyos, pero yung puso mo, hindi siya makapaniwala. Hindi niya matanggap. Iniisip niya, kaya mo ba, Panginoon? Kaya niya. Alam mo yun. You have the verses in your heart. You have the promises of God. You know very well. Pero nahihirapan kang maniwala na kaya kang iligtas ng Diyos. Na kaya niyang baguhin kahit yung pinakamasamang puso. Na kaya niyang baguhin ang iyong sitwasyon. Na kaya niyang palambutin ang puso ng isang taong matigas ang puso. Na kaya niyang bayaran lahat ng ating mga kakulangan. Ang ating mga utang na lagi nating iniisip. Ang mga kakulangan sa ating mga buhay, kaya niyang ibigay. But do we believe? Naniniwala po ba tayo na kaya ng Diyos? It is easy to say, Lord, I believe. Pero deep within the soul, he is doubting the power of God. And that makes us weak. Alam niyo po yung lalaban ka sa gera na dapat yung kutsilyo mo ay, yung sword mo ay napakatigas, pero yung sa atin biglang bumabalukton. O sige Ben, lawin ko, matapang ka. Kaya ko, I believe in the promises of God. Tapos ayan na ang bagyo, tapos bumabalukton. Lord, parang nung si Pedro, tama po ba? Bigla akong nawala. Nung umapak siya sa tubig at sabi niya, kaya ko. Sige, sinubukan niya. Kaya niya, naniniwala po siya eh. Pero nung makita na niya ang mga alon na malalaking dumarating, ano pong nangyari sa kanya? He sing. Natakot siya, Panginoon, iligtas mo ako. We allow our hearts to be overcome with fear and doubts. Basahin po natin yung sa Samo, ang sabi po ng Panginoon. Psalm 78, 12 to 22. Let us be reminded of this story. Mga kagila-gilalas na mga bagay ay ginawa niya sa paningin ng kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipto sa parang ng Zoan. Hinawi niya ang dagat at pinaraan niya sila at kanyang pinatayo ang tubig na parang bunton. Sa araw naman ay kanyang pinanubayan sila sa pamamagitan ng isang ulap at buong gabi ay sa pamamagitan ng tanglaw na apoy. Kaniyang pinuwangan ang mga bato sa ilang at pinainom niya sila ng sagana na gaya ng mula sa mga kalaliman. Nagpabukal naman siya mula sa bato at nagpababa ng tubig na parang mga ilog. Gayon may nagkasala uli sila laban sa kanya upang maghimagsik laban sa kataas-taasan sa ilang. At kanilang tinukso ang Diyos sa kanilang puso sa paghingi ng pagkain sa kanilang pita. Oo, sila'y nagsalita laban sa Diyos. Kanilang sinabi, makapaghahanda ba ang Diyos ng dulang sa ilang? Narito kanyang pinalo ang bato na ang mga tubig ay bumubulwak at ang mga bukal ay nagsisiapaw. Makapagbibigay ba siya ng tinapay naman? Ipaghahanda ba niya ng karne ang kanyang bayan? Kaya't narinig ng Panginoon at napuot, at isang apoy ang nagkalab laban sa Jacob, at galit naman ang napailang lang laban sa Israel, sapagkat sila'y hindi nagsisampalataya sa Diyos at hindi nagsitiwala sa kanyang pagliligtas. Nandito po ba tayo sa sitwasyon na ito?
ilang spiritual o yung pong mga figurative, yung mga dagat na hinawi ang Diyos sa buhay natin. Ilang beses na tayong pinakain ng Panginoon. Ilang beses na ba niya tayong tinugunan dun sa pangangailangan natin na kailangan natin at darating siya. Hindi lang po yung, kasi ang gusto natin sa Panginoon, yung pag sinabi natin, Panginoon, wala po akong makain eh. Tapos magbibigay siya ng kakainin mo. Tapos sasabihin mo, ini mo, alang turkey. Walang baka. But He gave. He supplied. Ano po bang problema ng puso natin? Humihingi tayo ng higit pa doon sa gusto ng Panginoon. Kaya tayo nahihirapan na tanggapin. Ang gusto natin sa Panginoon yung instant. Ang gawin kanyang instant millionaire. Ang gawin kanyang isang instant na boss. Ayaw mo magsimula sa baba. Gusto mo kung magkakanegosyo ka, yung kaagad na Marky Mall. Ayaw mo magpasimula sa patinda-tinda. Nema? Gusto natin instant. We are commanding God. We're not even requesting God. We are commanding God. Inuutusan natin ang Diyos na gawin mo ito, gawin mo yan, para ako ay masatisfy. And who are we that He should satisfy? Satisfaction more than His satisfaction. Our pleasure more than His pleasure. Yun ba ang gusto natin gawin ng Diyos sa atin? At kapag hindi nasusunod yun, anong ginagawa natin? Wah! Ngangawa ka. Magsalibat-bat kang gusto. Nangingisay ka. Iyak ka ng iyak. Anong iniiyak mo? Ang binabastos mo ang Diyos? O yung iniiyak mo dahil hindi maibigay, ayaw ibigay ng Panginoon ang gusto mo? We have to remember, God knows everything. We can't keep that from God. Sasabihin, Lord, payamanin mo ko, tutulong ako. Hindi ako magiging madamot. Lord, gawin mo akong professional. Tutulong po ako. But God sees deep within. He knows. And if He will not, yung pong magdududa at if we will continue believing in God, we will see the beauty of God. Batahin po natin. Do not let our hearts be flooded with unbelief. Huwag po natin hayaan na malunod tayo sa pagdududa, yung hindi natin pagtitiwala sa Diyos. Kailangan nating umalis, kailangan nating gumawa ng isang hakbang upang hindi tayo patuloy na malunod. And God's children are being flooded with darkness. The love of this world. It is happening. Huwag po natin yang itanggi. And if you could see it is happening within our homes, then we have to tell God, God, help us. It is drowning. Nilulunod po kami ng paisa-isa. Alam niyo po kung anong dapat natin gawin? Ang aminin sa Diyos na nandoon tayo sa sitwasyon na yon. And we will be saved. God will save us. Ano pa po ba ang pwedeng nangyayari sa atin? We are being flooded with bitterness. Our hearts
are becoming bitter and bitter, not better and better every day. It's becoming bitter and bitter and bitter. Papait ka, papait ka, papait ka. Kapait mo. Natutuwa po ba kayo pag, kasi no matter how you will force your muscles to smile, if you are a bitter person, it will always reflect the way you will, yung pagsasalita mo. Di ba? Pakikitungo mo sa tao. Hindi mo kayang mahalin ng tao. Hindi mo kaya magpasensya. Kasi bitter ka. Gusto mo laging ikaw. Pag hindi ka na napansin, uy ta, mawawala yung sosyudad. Nasaan ka? Wala ka sa church. Kinikimkim mo yung kapaitan mo. Kung saan ang ubas ka, habang tumatagal ka, sumasarap ka, so hindi eh. Pumapait ka lalo. Eh, sino makakabata sa'yo? Kayo po ba gusto nyo yung mga taong bitter? Yung wala na siyang alam sabihin kundi, makanita, akala mo ang galing-galing niya, tapos ganito pa siya. O kaya yung makikita mo na, talagang it drains your spirit. It dries your bones. Yung wala ka nang maririnig sa kanya, kundi reklamo dito, reklamo doon, sumbong dito, sumbong dyan, complain, 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 turo, 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 sisi, sisi, sisi. Ano po bang nangyayari sa kaluluwa natin pag ganun ang mga kasama natin araw-araw? But if God allows you to be with a bitter person, He is making you a better person. Yun po yung tandaan natin. Di po ba? Kung inaalaw ng Panginoon, syempre po, hindi po natin maiwasan. Minsan, may kasama tayo sa bahay na mapait. Minsan, may kasama tayo sa trabaho na mapait. May katrabaho tayo na mapait. Yung hindi mo siya, minsan, sasabihin mo, Lord, kung hindi ko lang po kayo mahal, isusuka ko ang taong ito. Bakit po tayo nagbabata? Because we know that God is turning us to become a better person, not a bitter one. A better person. Hindi po tayo Bisaya, dahil better person. Di po ba? Better person. Huwag niyo po na sabihin, I'm becoming a bitter person. Hindi po, better person. Amen? Sabihin po natin, salamat. Salamat. Sabihin niyo po sa katabi niyo kung nagkaroon ng isang mapait na sitwasyon. Sabihin po natin, salamat. Meron po bang napipiga sa atin so that we will become better persons? Ano pa po ba? Sinasalanta tayo ng baha ng desperasyon, ng discouragement, na ayaw na nating magpatuloy, ayaw na nating sumulong. Magkakalakip-lakip po yan eh. Di po ba, pang naging discouraged ka, frustrated ka sa buhay mo, hindi mo nakamit yung ninanais mo, yung pinapangarap mo, na-discouraged ka, ano po ba yon? Nawawalan ka na rin ng tiwala sa Panginoon. Babalik ka pa rin sa unbelief. Amen? Amen. Tingnan po natin yung Job 21:11-15. Tingnan po natin na sana po dinadalangin natin na hindi magiging ganito ang pangyayari sa ating mga tahanan.
hindi po tayo aabot sa ganitong mga sitwasyon sapagkat naranasan na po natin ng Panginoon. Marami na tayong nakitang kabutihan ng Panginoon. At kahit anong gawin nating pagbalik-baliktarin po natin ang lahat ng bagay, mabuti po ang Panginoon at tapat ang Panginoon. Huwag po nating bilangin yung mga hindi nasasagot na panalangin pa. Doon sa mga waiting natin, ang tignan po natin yung mga dalangin na sinagot, tinugon ng Panginoon, na imposible siyang mangyari pero naging posible. Hindi po ba? Sa ating pong pag-iisip, it is impossible. Pero sa Panginoon po, posible po ang lahat ng bagay. Ano pong sabi niya dito? Nakakalungkot po ito. Kanyang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Sila'y nangag-aawitan na katugma ng pandereta at alpa at nangangatuwa sa tunog ng plauta. Kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at sa isang sandali ay nagsilusong sila sa Sheol. At sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y dapat paglingkuran? At ano ang pakinabang magkakaroon kami kung kami ay magsisidalangin sa Kanya? Ano po ang estado ng pusong ito? Lunod na lunod siya. Saan po? Anong sinabi niya? Yung pagsasaya ng walang kabuluhan, ng kamunduhan, ng kalaswaan, ng kasalanan, hanggang humantong siya sa isang sitwasyon na sinabi na niya sa Panginoon, lumayo ka sa akin. At sasabihin mo sa Diyos pagkatapos ng pagkahaba-habang panahon ng iyong paglakad kasama ang Diyos, sasabihin mo, ano ba ang aking mapapala kung ako'y dadalangin sa iyo? Maaari pong hindi natin maamin sa ating mga puso na yung mga bagay na nangyayari sa atin, minsan nagkakaroon ng pagkakataon na nasisingit ang ganitong klaseng espiritu. Nagiging madilim na po yung mga bagay. Nalulunod na tayo. Pero minsan din natin pinapansin. Meron pong isang panaginip na sinare sa akin yung isa sa mga kabataan po natin. Kung di po ka nagkakamali, a week before the flood or 2 weeks before, ang sabi po niya sa akin sa kanyang panaginip, nakita niya po tayo, iisang church, asan po si Tintin? Ayan. Iisang church, magkakasama, sama-samang pamilya. Ano po? At mayroong bagay na nangyari, parang tubig pa rin po yung nakita niya. No po, sabi niya, iniisip ko po kung ano yon. Tapos nakita ko kailangan yung hawak-hawak, yung kapit-bisig. Para makatawid dun sa tubig na tumataas, pataas ng pataas yung tubig. And what God showed her is a family. Sa church, representing every family. May tubig na dumadating. At naging tumataas, at nakakatakot. At ang sabi niya, the only way na nakasurvive po ay yung nung nagsama-sama, nagkapit-bisig yung bawat magpapamilya. And then merong isang building na puti na mataas, kaya lang napapalibutan siya ng tubig na mataas. Kailangan nilang mapasok doon upang sila ay maligtas. Ang hirap po, di ba, yung you go against dun sa flow ng tubig, na napakahirap. Sabi niya, kailangan pong maghawakan kasi kung hindi gagawin yon, may maaanod, may mawawala, may mapapahamak. At sabi niya, ang iba po, hindi na tumuloy. Tumigil na po sila. Ayaw na po nila. Yung iba naman po nakalusong sa tubig, nakalapit na sila sa building, pero dun sa may isang mataas na hagdanan papunta doon, wala na po, tumigil na sila.
At mayroon po naman na nakapasok ng tuluyan sa gusaling yun. Ano po ba sa palagay nyo ang pinapakita ng Panginoon sa atin? Mapipigilan po ba natin ang pagtaas ng tubig na ito? Mapipigilan po ba natin ang pagdaloy, ang pagsalanta ng tubig, ng baha, ng sakuna, o ng mga kapighatian sa buhay natin, ng mga problema, ng mga suliranin sa buhay natin? Hindi po. Mapipigilan po ba natin ang paglaganap ng kasalanan? Ano po ba ang dapat natin gawin bilang iisang pamilya? Ano po ang kailangan natin gawin? At bilang isang iglesia, we have to hold hands together. Sama-sama po tayo. Naharapin ang mga bahang ito nang walang pagdududa sa Diyos. Nang walang pagbahid ng kasalanan, ng kadiliman sa ating mga buhay. Kailangan nating sama-sama bilang iisang tahanan. Last week po yung isa sa mga verse na sinabi ni Pastor Ariel, habang pong nagkumakanta, binanggit niya po ang verse na ito, sa awit po 29:10-11, we have to remember in our hearts. Kailangan po nating ito ay ating itanim upang maging kalakasan natin, upang ito po ay maging inspirasyon, motibasyon, upang tayo po ay magpatuloy. Sa awit 29:10-11 po, ang sabi niya po sa Tagalog, ang Panginoon ay nauupo sa baha na parang hari. Oo, ang Panginoon ay nauupong parang hari magpakailanman. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. We have to bear this in our hearts, that Jesus, that God is the King of the flood. Na kahit gaano kahirap, kahit gaano kataas yan, God is the King of the flood. Siya po ay hari. Bakit tayo nahihirapan? Bakit hindi natin makayanan na sumulong, lumusok sa tubig? Because we are dethroning God. Nasaan ang Panginoon sa buhay natin? Is He the King of our lives? Is He the King of our homes? Is He the King of this heart? We have to enthrone the King. We have to return Jesus to the throne. Kailangan nating iluklok ang Panginoon. Alam niyo po yung kanta, It Spoke to Me. It's a worship song. We enthrone you. Ano yung word na paulit-ulit? It spoke to me when Pastor Ariel was singing it in the burden bearer. Ang sabi po niya, Lord, rise up within me and reign. God, rise up within me and reign. Isang iyak po ba yan sa ating puso? Isa bang pagnanasa na sinasabi natin, Panginoon, magbangon ka sa aking kaluluwa. Magbangon ka sa aking kaloob-looban. Why are we being defeated? Bakit tayo nalulunod? Bakit tayo natatangay? Where is the King of the flood? Nasaan ang hari sa iyong buhay? Nasaan ang hari sa iyong kaluluwa? Siya ba ang nakaluklok doon? O hinahayaan mo ang mga bagay na nangyayari sa iyong buhay ang nakaluklok doon? Hinahayaan mo ang dyablo ang nakaluklok doon sa trono ng buhay mo?
We have to enthrone the king of this flood. We have to believe that God saves. God is powerful. God is mighty. God is in control of everything. Kailangan nating ibalik doon ang ating tahanan. We have to teach our children. We have to prepare our children for the coming flood. Nandyan na po yan. What are we doing? Sa atin pong pagtatapos, let us read this verse. Psalm 69. This is a prayer of the psalmist. Isa pong panalangin na pwede nating samahan. If you will admit to the Lord this morning that your hearts are flooded with unbelief, your hearts are flooded with darkness, your hearts are flooded with bitterness, your hearts are flooded with discouragement. Ito po ang panalangin natin sa Panginoon if you want to be saved. Ang sabi niya po sa verse 1, awit 69 po, Psalm 69 verses 1 and 2, and then we jump on 14 to 16. It's a prayer. Ang sabi niya po, iligtas mo ako, O Diyos, sapagkat ang tubig ay tumabon sa aking kaluluwa. Ako'y lumulubog sa malalim na burak na walang tayuan. Ako'y lumulubog sa malalim na tubig na tinatabunan ako ng agos. Iligtas mo ako sa burak at huwag mo akong ilubog. Maligtas ako sa kanila na nangatatanim sa akin at sa malalim na tubig. Huwag akong tangayin ng baha, Panginoon. Nilamunin man ako ng kalaliman at huwag takpan ng hukay ang kanyang bunganga sa akin. Sagutin mo ako, O Panginoon, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mabuti. Ayon sa karamihan ng iyong mga malumanay na kaawaan, ay bumalik ka sa akin. God, save me from the waters. God, save me from this flood. Hindi na po natin pwedeng magkunwari. Hindi po tayo pwedeng maglakas-lakasan sa harapan ng Panginoon sa mga panahon na ito. Kailangan nating tawagin. Kailangan tayong lumapit sa Diyos. Kailangan tayong kumapit sa Diyos. We enthrone the King of the flood. This should be our prayer. Ito po dapat yung pinaghahandaan natin. We prepare our hearts na hindi tayo malulunod sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. We prepare our families, we prepare our children na hindi sila malulunod sa mga bagay sa mundo. We pray to the Lord. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you. Mangyayari po, Panginoon, ang mga bagay. Daraan kami, Panginoon, sa mga suliranin, sa mga pagsubok, sa kahirapan, na mas matindi pa sa mga inaakala namin, O Diyos. Mas matindi pa sa mga nararanasan namin ngayon. You know, Lord, you know what is going on. You know what is happening in our homes. You know, God, what is happening. You know the status of our hearts. Panginoon, kami po ay lumuluhod sa iyo sa umagang ito. If our hearts
are flooded with unbelief. We are doubting, Lord, your power. We are doubting your sovereignty, your supremacy over all. Help us, Lord. Help us. If our hearts are flooded with darkness and we allow it, Lord God, to drown us, Lord, na kami po ay malunod na sa kadilimang ito, na malunod na kami, na lubusang malunod sa kasalanan, sa mga kalaswaan sa mundo, sa aming pag-ibig sa mundo ng higit sa iyo. God, we are crying to you this morning as a church. Lord God, come, Lord, that you will be the King. We will enthrone you, Lord God, that you will come and save us, Lord. If our hearts are being flooded with bitterness, Lord God, we cry to you. We need healing, Lord. We need healing. We need your salvation, oh Lord. We need your salvation. If our hearts are flooded with discouragement, Lord, we need you, God. We need your strength, oh Lord. We need you, Father God. We need you, Lord. If you are not seated on the throne of our hearts, we cry out to you this morning. Oh God, oh God, oh God. Amin po gustong aminin sa aming mga puso ang tunay na kalagayan namin, Panginoon. Ang mga bagay na naglulunod sa aming mga kaluluwa, ang mga bagay-bagay na lumulunod sa aming pagkatao, Panginoon. We pray, dear God, that you will rise up within us. You will rise up within us, oh God. More than this flood, Lord. More than this flood, oh God. You will rise up within our homes. You will rise up within this church, Lord. Oh God, we cry to you, Lord. We cry to you, Lord. Come and save us, Lord. Come, Lord God. Come and save us, Father. Oh, Jesus, salamat.